Ay, problema ako na. Sasagutin ko kaya itong nagkomento na to? Lilipasin ko na lang ba? Pero hindi, nagdadalawang isip ako. Kung sasagutin ko itong napaka-offensive na komento para sa mga DDS at ang mga Marcos loyalists. Kasi sigurado ako hindi ito Marcos loyalist eh. So, sige, komentohan na natin to. Simulan na natin komentohan tong napakasakit na kinomento niya para sa parte ng DDS at para sa parte ng mga Marcos loyalists. Ito na po, simulan na natin. Nag-decide na ako to. Nag-decide na ako para komentohan to. Ito po. Hi, magandang araw po sa inyong lahat, aking mga minamahal na viewers at ang aking mga minamahal na subscribers. At ako po ay magpapahayag ngayon patungkol po dito sa mga komento ng ating mga kababayan dito sa ating inang bansang Pilipinas. Patungkol po ito dun sa na-vlog ko na may pinamagatang Marcos loyalist. So, kung makikita nyo, medyo nag-viral yung video kong yon patungkol dun sa isang tao na nagsasalita, hawak ang microphone niya at ipinahayag doon kung sino ang nagpalibing sa ating dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. So, ipinahayag niya doon, sinabi niya yung kanyang mga damdamin at nagsalita siya doon sa yung po ay naganap doon sa may nung merong isinampang kaso sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Doon po naganap yon. So sinambit niya kung ano yung mga damdamin niya na ang sinabi niya ay ang tangi raw nagpalibing sa ating dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. ay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero yun po ay tama at medyo may kulang. Ang tunay naman pong nagpalibing doon ay ang pagpupursige ng ating butihing senador, Amy Marcos. Si Senator Amy Marcos ang siyang nakipag-usap kay ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At alam nyo naman po, magkakaibigan niya mga yan eh. Pati si Vice Presidente Sara Duterte. So that time, kinausap niya ni Senator Amy Marcos itong si dating Pangulong Duterte para mapalibing yung kanyang ama. Kasi lumipas na ang panahon. Nagsimula lang ba yung unang presidente na nung mamatay ang ating dating Pangulong Marcos Sr. Dumaan ang administrasyon ni Cory Aquino. Dumaan ang, siyempre, namatay ang ating Apo Lakay. Hindi na ipalibing. At di mo ayaw lang palibing. Maraming nagsasabing, huwag niyo ilibingin dyan sa libingan ng mga bayani. Yun ang sinasabi niya. Intro ko lang po ito pero papunta po tayo dun sa komentong hindi ko maatim talaga. Hindi ko maatim sa akin damdamin. May komento po talagang hindi ko talagang matake dahil hindi tama eh. Hindi tama. Ito po patungkol dun sa pagpapalibing ng ating dating Pangulong Marcos Sr. Si Ferdinand Edralin Marcos Sr. So yun, nag-usap sila. Siyempre, nag-initiate ang ating senadora na si Amy Marcos. Kinausap niya si dating Pangulong Duterte. At yun nga, doon na nagsimula yun. So, sinabi nga ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yan isang
dating kasundaluhan. So may right siya na ilibing sa libingan ng mga bayani. At isa pa, naging Pangulo ng Pilipinas. Yung pa rin ang puntos doon. Pwedeng ipalibing sa libingan ng mga bayani. Dahil ang lahat ng presidente po, merong slot dyan sa libingan ng mga bayani. Lahat. No exemption. Lahat ng Pangulo na naging Pangulo ng ating bansang Pilipinas. So, yun po ang istorya nun, guys. Kung naman po wala naman po ako doon, pero yun po ang naging balita. Ang nag-initiate niyan ay ang ating Senadora Amy Marcos. So, yun nga. Siyempre, umayon ang ating dating Pangulong Duterte. Palibing niya yan kasi dating sundalo, dating presidente, ano pa. Marami pang medalya si Apo Lakay sa pagiging sundalo niya nung World War II. Sundalo yan. Talagang may karapatan naman siyang malibing sa libingan ng mga bayani. Bukod pa dun sa naging presidente siya ng ating inang bansang Pilipinas. So marami naman nagawa ang ating dating Pangulong Marcos Sr. dito sa ating bansa. Kaya lang po, yun nga po, halos lahat ng administrasyon, wala pong perpektong naging administrasyon. Nagkaroon din yan ng mga decision making na may palso at meron din naman tama. So hindi natin masisisi ang ating mga nanungkulan na yan. Kasi nga, gaya na sabi ko, ang damdamin ng mga naging Pangulo ng ating bansa ay talagang gustong mapabuti ang ating mga mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Totoo po yan. Dangan nga lang po, sinasabi ko nung nakaraan kong vlog, sinabi ko na rin na, nariyan na nga. Gustong mabago o guminhawa ang bawat isa sa atin. Ang problema, yung ang nasa baba. Yung nasa baba niya, yung sabihin na nating mga secretary, mga napagkakatiwalaan niya, yung mga in-appoint hanggang sa baba. Yung mga amuyong na gumaganon-ganon sa yung amuyong talaga ang nagpapasira sa namumuno sa ating bansa. Kahit noon pa man, miski nga yung sa ating si Apo Lakay, meron din yan, meron din mga amuyong yan. Kaya minsan yung mga decision making nila na tumatagilid. Imbis na yun ang gusto nila para dumiretso. Ang problema nga po yung mga amuyong. So go back dun sa ating So yun. So sana malinaw sa atin na si Senadora Amy Marcos ang nag-initiate niyan. Yun po ang aking pagkakaalam doon. Si Senadora Amy Marcos with the participation of syempre ang presidente nun si Tatay Digong. So sila ay nag-usap, magkaibigan naman sila magkakaibigan sila. So ending naipalibing dahil nga sa mga kadahilan ng binanggit ko sa inyo. Presidente at si sundalo ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. So, no questions asked yun. Talagang mahalilibing yun sa libingan ng mga bayani. Kaya lang, walang nag-i-initiate. Sinabi nga sa inyo, ilan na si Cory Aquino, si Fidel Valdez Ramos, hindi rin naisipang ipalibing, si Erap Estrada, mga dating Pangulo yan. Wala rin, hindi rin nakapag-isip na palibing, pero nakahimlay na yung ating Apo Lakay on that time. Sumunod kay dating Pangulong Erap Estrada, sinundan niya ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. 9 years nga siya sa termino niya parang gustong mangyari din dito sa ating Vice Presidente, na si Vice Presidente Sara Duterte. Kaya nga nag-aantay sila ng 2 years kasi kailangan 2 years muna ang nakaupong presidente bago maipalit ang Vice Presidente. Yun po ang totoo niyan. So, yun ang gustong mangyari ng mga supporters, ng ating Vice Presidente para makumpleto yung 9 years niya. At in-explain na rin to ni Sir Dado sa kanyang mga vlog. Antayin yung maging 2 years. Gusto niyo upo si VP Sara Duterte sa kanyang presidente at siya maging presidente kasi busy siya Antayin niyo yung 2 years para magkaroon siya ng pagkakataong ma-elect
sa 2028. Kasi midterm election na next year sa 2025. So yun, yun yung sinasabi nila. So patungkol naman dito nga sa pagpapalibing, meron talagang karapatan ang ating Apolacay. At ang pagkakalam natin na nag-initiate niya inuulit ko talaga, si ating Senadora Amy Marcos, kasi anak siya panganay na anak siya Siyempre, siya yung magano, ama ko to Bakit hindi nyo ipalibing? Dumaan na yung maraming presidente. So, most probably, sa akin lang sariling analysis to, maaaring lumapit na rin sila doon sa mga presidenteng yun. Maaaring lumapit na rin, hindi ko alam kay Senator Amy, kung ganun nga, lumapit na yan. Siyempre, ikaw man, anak ka Tapos nakahimlay ang ama mo sa isang casket na glass yung casket niya transparent. Tapos makikita mo yung ama mo, naroon lang, hindi man lang malibing-libing. Di ba? Ang gusto lang naman nila malibing yung kanilang ama doon sa libingan ng mga bayani. So, fast forward tayo. Malamang yun, gumawa sila ng aksyon para kausapin ng presidente. Ilibing nyo naman yung aking ama, ilibing nyo naman yung aking ama sa libingan ng mga bayani. Yun po yung sarili kong konklusyon. Pero malamang-lamang, yun ang ginawa nila kasi anak sila So, overall, walang nakapagpalibing, di ba? Pero nasa casket na siya ng glass, transparent. Makikita naman natin yun doon sa nabibisita pa nga yun sa Ilocos Norte. So, yun nga, nakakalungkot. Nakakalungkot na sa dami-dami ng presidente, hindi na libing-libing ang ating Apolacay hanggang sa dumating tong ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at yan mga binabanggit ng ating mga DDS supporters, yung mga ganyan. So, inilalabas lang yung sentimiento na, kumbaga, parang wala na kayong utang loob. Ginugurgur nyo yung anak ng ating dating presidente samantalang ipinalibing. So, sentimiento nila yon. At may karapatang din namang magsentimiento itong mga DDS at itong mga Marcos loyalists. Dahil nga, siyempre, pagtatanggol nila yung kanilang iniidolong presidente. Di ba? So, sa atin naman, tayo lumulugar lang doon sa tama. So, yun nga. Ang nangyari, napalibing. So, nung mapalibing, ito na nga, maraming pinag-aawayan pa yung pagpapalibing sa ating dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Karapat dapat. Inuulit ko nga palagi, karapat dapat talaga. Andangan nga lamang, yung bawat supporter ng isang panig ay nagkakaroon ng kritisismo sa bawat isa. May lumalabas na mga ganito. Parang, pag-aawayan pa ba natin? Pag-aawayan pa ba natin yun? Nagsisisi nga ako, binlag ko pa yung nagmula pa yung parang ako pa rin sinisisi ko yung sarili ko dahil doon sa mga bagay pero nais ko lang naman iparating sa inyo kung ano yung pangyayaring yun doon sa may malapit sa Quezon Circle at tapat po yun ng Justice Hall sa Quezon City, Department of Justice. Yun po, nung magkaroon ng support rally sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil naidemanda siya ng isang party list patungkol doon sa isang death threat. Hindi ko alam. So, nag-vlog lang ako doon. Na-share ko naman sa inyo. Andangan nga lamang po. Nag-viral ng kaunti at maraming komentong talagang lumabas na medyo masakit din sa tenga. Masakit sa tenga pero yun ang damdamin nila Hindi natin sila mapipit doon. So, Duterte, Marcos loyalist, Marcos loyalist, nagko-komento doon sa aking vlog na yon. So, kumbaga, kung ako yun, pababayaan ko lang talaga. Hindi ko nasasagutin yung mga komento doon. Para na sa ganun, okay ito, nagbabiral yung video ko. Pero mali. Mali po yun. Mali yun. Hindi po ako kasi sa yung mga sinasabing, bayarang vlogger, na kumbaga kumita lang, magkaroon lang ng views. Hindi po ganun ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. Na
Kumbaga, hindi ko pipiitin yung nangyayaring ganon. Hindi po. Sumasagot din naman po ako sa mga komento doon eh. Pero hindi siya yung talagang kumbaga ma-offend yung aking kukomentuhan. Kinukomentuhan ko siya nang saganang akin na naalalaman ko namang yun tama. At yung sa kanila, tama rin naman kasi magkukomento sila patungkol doon sa damdamin din nila, di ba? So, ganun lang tayo. Pero, eto na po yung pero, guys. Masyadong masaklap po kasi yung isang komentong nabasa ko eh. Ako po yung walang nakakaligtas na komento sa akin. It's either nilalike ko siya, o kukomento, o re-replyan ko siya. Ganun po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. Makikita nyo naman sa mga vlog ko, na ang ibinablog ko po dito, ay yung may nagagawa. Pag may nagagawa, talagang ibablog ko siya. At kung yun namang palso, ibablog ko rin. Para nang sa ganun, malaman ng taong bayan kung ano yung nangyayari sa kapalibutan dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, na-vlog ko nga noong nakaraan eh. Nung last pa na may gikan sa masa para sa masa, binablog ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinokomentohan ko rin. Tapos, dumating si Senator Bongo, si Senator Rapi Tulfo, si Robin Hood Padilla, yung mga nagagawa niya. At itong, sino pa ba? Marami na ako na-vlog ng mga senador at mga politician. Ito nga yung congressman ng Bicol, na-vlog ko rin kasi may nagagawa rin siyang magaganda, mabubuti. Bagamat meron ding hindi maganda o hindi maayos, talagang ganun po. Wala kasing perpektong namumuno dito sa ating bansang Pilipinas. At lately, ang latest ko, itong nagawa ng ating, may nakaraan pa pala, ibinlag ko rin si PBBM, yung kanyang inauguration sa isang ospital, na kumbaga siya nag-opening at siya meron ding partisipasyon doon. Maganda, di ba? Hospital. Tapos, para ito doon sa may mga cancer patient. Di ba, ang ating dating Pangulong Ferdinand Edrel Marcos Sr. at ang ating First Lady Imelda Marcos, Romualdez Marcos, ay nagkaroon sila ng mga proyekto kagaya ng PICC, Philippine International Convention Center, ang Lung Center, ang Heart Center na nakatutulong sa akin. Di ba? Yun ang mga proyekto ng mga Marcos noon. Marami pa eh. Marami pa silang patungkol sa health. At talagang sa aking isip yan, itong Heart Center kasi nakatulong sa akin. At maraming nakatulungan, hindi lang ako. Dangan nga lamang ngayon, public-private na yung Heart Center. So, meron siyang private, meron ding public. Yun ang Philippine Heart Center. At nakatulong sa maraming kapatid nating dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, going back guys, dun sa komento, yun nga eh. Na-vlog ko na rin si recently, ito lang, previously na si PBBM, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ano yung naging proyekto niya? Yung sa Davao Region. Namigay sila ng mga titulo ng lupa para sa lupang kanilang sinasaka sa mga farmers. So, binigay sa kanila yung tinatawag ng electronic title. So, napakaganda, di ba? So, binlog ko yun kasi may nagawa. May nagawang maganda sa ating mga magsasaka. Yun po. At dito na tayo. Dapat ang vlog ko ngayon yung tungkol sa People's Initiative, pero later na yun. Unahin ko muna ito. Doon sa komentong ito, napakahaba na ng aking intro. So, yun, yung sa komento niya kasi, ang saklap. Yung iba nagko-komento, kung naipalibing pala si Apo Lakay, pagka pumanaw itong ating dating presidente, palibing din nila. Siyempre, masakit sa tenga yun. Kaya lang, offensive, pero yun ang damdamin nila eh. Parang binabalikan lang nila yung sinasabing utang na loob yung pagpapalibing, gano'n. Hindi naman sa gano'n yun eh. So, hindi naman tayo kumakampi sa isa't isa rito kung anong
partido ba kayo? Dito ba kayo sa mga Duterte o dito kayo sa mga Marcos loyalists? Pero, ang pinakamasaklap pong nabasa ko rito, dito sa komento, ay yung komento hindi ko napapangalanan guys initial na V as in Victor at A as in Apple. Yon, si BA. Si VA yan. So, ang komento niya ganito. Lagi nyo na lang sinasabi, utang na loob yung pagpapalibing kay Apple Lakay. Bakit ganito na lang kaya gawin nyo? Ganito yung, inaano ko lang sa inyo. Pero hindi, may ano ko, kumbaga, in-screenshot ko siya. Para at least, kung ako'y babalikan, sasabihin, wala naman ako sinabing ganun, naka-screenshot to. At kung hindi pa niya nabubura ngayon, doon sa Marcos loyalist, ganito po ang sinasabi niya, kinumento niya. Sabi niya, ganito pala, palagi niyo sinasabi na, utang na loob na lang kay Duterte, yung pagpapalibing kay Apple Lakay. Ano kaya kung gawin niyo pahukay nyo na lang. Yun po ang masakit Ipahukay nyo na lang yung labi ng ating Apple Lakay at tanggalin nyo doon sa libingan ng mga bayani. Sabi ko, put, mapapamura ka talaga, put. Diba? Bakit mo pakikialaman yung nakahimlay na sa isang lugar na bagay rest in peace na yung tao doon? Pahuhukay mo, tapos magpapanggap kang Marcos loyalist ka? Hindi. Masakit po yun. Hindi lang sa akin siguro. Sa lahat ng may bukas ang isipan. Mapa Marcos loyalist ka man, maka Duterte ka man, maka Sara ka man, o maka Leni Robredo ka man. Yun. Sa lahat ng kinumento, dito ako nagngit-ngit, guys. Nagngit-ngit talaga ako ng todo. Bakit may pahuhukay yun? O ba may utang na loob? Para lang mawala yung utang na loob, pahuhukay mo yung bangkay? Hindi ba? Kaya po, yung po sa nagkomento, sana naman po, inisip nyo, bago kayo nagkomento, think first before you click. Ang hirap po nun. So, kung may time ka pa pong i-delete yung kinomento mong yun sa Marcos loyalist na ibinlag ko, pwede nyo pa i-delete. Kaya lang, may kopya na ako. In-screenshot ko na siya. At hindi ko alam kung yun ang totoo mong pangalan. Basta may initial kang V as in Victor, A as in Arce, ganon. Or Apple, ganon. Yun po. Yun po ang masaklap doon. Bakit mo naisip yun? Alam mo guys, hindi ka Marcos loyalist. Alam mo, yung sinasabi mong huhukayin, pahukay mo. Narinig ko na po yan noon. Nung pinoprotesta ng ibang tao, na ipahukay nyo yan, hindi dapat dyan sa libingan ng mga bayani yan. Pero ano nangyari? Hindi kinatigan ng ating kumbaga hindi matanggap ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at hindi rin papayag ang Korte Suprema kasi may desisyon ng Korte Suprema diyan na siya naging presidente ng Pilipinas. So ano pa ang niyo, ba't niyo pahuhukay? Yun po yung kung kayo nakakapanood ng mga balita noon, yung mga nagrarally na yon. Malamang, isa ka po doon, Sir VA, yung nagkomento dito sa Marcos loyalist. Isa ka doon sa nag-welcome, siguro. Di ko alam. Kasi doon ko narinig yun. Yung pahukay niyo yan, si Ferdinand Edralin Marcos Sr. At hindi dapat yan sa libingan ng mga bayani. Maling-mali po naman yun. Maling-maling po yun. Malamang siguro, nadala ka lang ng silakbo ng iyong damdamin, pero isa lang ang sigurado ko, hindi ka Marcos loyalist. Hindi ka rin DDS. Kasi pagka nalaman niya ng mga DDS, isusuka ka nun. Hindi yan DDS. Lalo na ang mga Marcos loyalist. Hindi Marcos loyalist. Ba't mo pa huhukay yung Apple Lakay?
Napakasaklap po. Pasensya na po, medyo nagtataas ang boses ko kasi hindi ko matanggap yung kanyang komento na yan. At alam ko naman marami ang hindi sasang-ayon sa kanya. Na ipahuhukay mo, yung bangkay, nasa rest in peace na yun. Naroon na nga yun, ayos na nga yung kalalagayan doon, nakahimlay na siya doon Tapos, aabalahin mo pa doon. Ano ba namang yan, komentong yan? Kahit saang anggulo ng isipan ko, inisip ko to bago ako mag-vlog ng ganito. Inisip ko ng makasampung beses, kung bablog ko ba to o hindi. Kaya lang po, parang binibigyan ko na rin yung iba na magkokomento na kahit hindi dito sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative, kahit sa ibang mga vloggers, isipin po muna natin bago tayo magkomento. Kasi, hindi lang Paul yung ginawa niyang komentong yun. Ipauhukay mo ang ating Apo Lakay. Nasabi man niya yun. Kasi ganito nga eksakto yun, ulitin ko guys. Ang sinabi niya, utang na loob na parang hina-highlight siya palagi yung utang na loob ng mga Marcos diyan kay dating Pangulong Duterte. Ipahukay nyo na lang. Parang quits na, parang gano'n yan. Pero narito yan. Hindi ko lang mabasa sa inyo. Pero kung mababalik kayo dun sa Marcos loyalist, hanapin nyo dun. Latest lang yon. Mga 3 to 5 hours ago lang yon. Yung komento niyang yon. Ipahuhukay. Nasaan na yung katinuan mo, Brad? Nasaan na? Parang nakalimutan mo na yata na meron tayong ulo. Yung ulo natin ay hindi lang tubuan ng buhok. Kagaya ko, wala na nga akong buhok kaya nga ako palagi nakasombrero Itong ulo natin ay hindi lang tubuan ng buhok. Ano po? Bakit sinabi ko hindi lang tubuan ng buhok? Kasi may utak sa loob yun na dapat nating gamitin bago tayo gumawa ng aksyon o bago tayo magsalita o bago tayo magsulat ng isang bagay na pagsisisihan natin bandang huli. Ewan ko kung nagsisisi ka. Siguro kung nagsisisi ka, bigla mo i-delete na lang yung komento yun. Di ba? Ito po, panawagan po dun sa mga ating mga viewers, subscriber at na isipin muna natin po bago tayo magkomento kung ito po ba makakayurak na ng mayuyurakan na yung tao. Di ba? Hindi lang Paul yun. Hindi lang Paul words yun. O hindi lang Paul na kritisismo yun. Talagang sobra-sobra po. Kaya hindi ko po Hindi po ako maka-Marcos o hindi po ako Marcos loyalist. Hindi rin naman po ako kumbaga die-hard supporter ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nananalig lang ako sa mga ginagawa nilang makabubuti sa isang bawat mamamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Yun po. Yun po ang mga binablog ko. Nakita niyo naman, meron akong vlog kay dating Pangulong Duterte, meron din akong vlog kay PBBM, ang ating sitting president ngayon. At isusunod ko nga sana itong kay Senator Amy Marcos kasi may nagawa rin siyang maganda dito sa pag-iimbestiga sa People's Initiative. Ang ganda po panoorin nyo guys, isusunod ko nang ipo-publish dito sa aking channel. Ang ganda po. Medyo mahaba, kaya lang kinuha ko lang yung buod nung kanilang pag-iimbestiga doon. Kasi third hearing, yung first hearing di ko binlog kasi wala lang akong kwenta. Second hearing di rin. Itong third hearing, meron tayong na-discover. Panoorin nyo po. Meron na-discover ko na kumbaga talagang makakapagpalinaw sa ating isipan kung ano tong People's Initiative na isinusulong ng mga pribadong grupo di umano, hindi ang Kongreso di umano. So yun, nakakalungkot po. Balikan natin yung ayoko na po sana paulit-ulitin pero hindi po tama hindi po tama. Nagkamali ka po doon, sir. Nagkamali ka doon sa komento na yun na dahil lamang doon sa ganon na utang na loob ng mga Marcos kay Duterte yung pagpapalibing sa kanya, di pahukay nyo na lang para tapos na yung issue. Tama ba naman yun?
Hindi po siya maka-Marcos loyalist. Hindi rin, sigurado ako hindi siya maka-Marcos loyalist. At dahil ang Marcos loyalist hindi po magsasalita, magbibitaw ng ganong kasakit na salita. Na ipahukay mo yung bangkay para lang matapos yung issue. the issue ng utang na loob. Hindi naman sinasabi ng mga Duterte na utang na loob yun eh. Hindi siya nagsabi ng ganon. Na utang na loob mo sa akin yun. Ewan ko kung may napanood ko yung ganon, pero kung meron man, kumbaga, hindi yun para ikomento yung pahukay mo yung para lang matapos yung issue na yun. Nakakalungkot po guys. Nakakalungkot po talaga. So, Sir, initial V as in Victor, A as in Arce, huwag po sanang ganon. At kung may time ka na burahin mo po. At kung ako naman ihahabulin ng mga viewers ko, nasaan na ebidensya mo? Meron po ako, in-screenshot ko po. So, yun po yung nilalaman nun. Na para lang matapos yung issue, ng utang na loob, yung isyong utang na loob, pahukay nyo na lang. Anong salita yun? Kahit matinong tao, lukulukong tao, hindi magbibitaw ng ganong salita. Hindi po ba? Kaya po, nakakalungkot po guys. Ako'y lubos na nalulungkot para sa kanya. Hindi po para sa mga Marcos loyalists, hindi po para sa mga DDS supporters, at hindi rin po sa mga Dilawan. Dahil alam naman po natin parang tatlong faksyon yan Dilawan, Marcos, Duterte. Po ba? Narinig ko lang po yun yung ganun pananalita. Pangalawang beses na sa kanya ko narinig. Yung unang beses yung ngayon may nagrarally na ipahukay yung labi ng ating dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Yung mga nagrarally kasi nga pinoprotesta nila na hindi karapat-dapat sa libingan ng mga bayani. So, pangalawang beses ko po itong narinig sa kanya dito pa sa komento ko dito pa sa comment section ko dito sa DIY KKB Informative. Tumaas na naman ng blood pressure ko, malamang kasi medyo kumakapal yung mukha ko hindi naman makapal ang mukha ko. So, yun guys, medyo nag-joke lang ako ng konti, pero para lang to neutralize the situation, yun sa pag-init ng ulo ko. Ay, yan po. So, next time po, payo ko lang po, hindi lang po sa kanya, sa iba po nating mga viewers at mga subscriber, na think first before you click. Hindi po ba? Ako nga, nag-iingat din ako sa mga pagsalita ko dito kasi baka mamaya nakakasakit na ako ng damdamin ng iba. Mali naman po yon. Gaya po nung sinabi nung isang nagkomento rin sa akin, Sir, pagka meron namang kang binablog, huwag mo naman sasabayan yung nagsasalita. Na pinanood ko, ni-reply, oo nga, hindi na nga maintindihan ng aking mga viewers yung pinapanood nila kasi habang nagsasalita yung sumisingit ako. Kaya, nag-level up ako doon at ako'y nagpapasalamat doon sa ginang na yun na kinumentohan niya yung aking pagbablog. At nag-upgrade naman tayo. Binago natin yung style ng ating pagbablog. At ako'y nagpapasalamat po sa kanya. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Hindi ko na mabanggit yung pangalan kasi medyo matagal na rin. Yun nga guys. So, nakakalungkot talaga. Nakakalungkot. So, yun nga po. Think first before you click. At ako naman po, ganun din. Kung meron kayong nakikitang di maganda, komentuhan nyo rin po ako. At sabihin nyo sa akin kung ano yung mga mali ko. At pwede kong ayusin sa aking pagbablog. So hanggang dito na lamang po. At mulit-muli, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, sa aking mga viewers, sa aking mga subscriber, at gayon din sa aking mga new subscriber. 5,040 na sa huli kong pagkakakita. At ako'y 1 taon ko na po ngayon sa pagbablog. Kaya maraming salamat po guys sa inyong pagtitiwala, sa inyong lingkod, sa inyong abang lingkod, si DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. God bless to all of us. See you on my next vlog guys.